Ayun, good evening po sa bawat isa. Okay, it's 7 o'clock. Umpisahan na po natin yung ating gawain. No, sige po, tayo po muna lahat ay tumayo para po sa ating panalangin. Let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng proteksyon, kalakasan upang kami ay makaganap sa mga tungkulin na pinagkatiwala mo sa amin, naranasan ang buhay at biyaya ng pag-ibig na kaloob mo. At ngayong gabi, we have the privilege, Father God, na makadalo dito sa iyong gawain, sa aming prayer gathering, magpuri sa iyo, magpanalanginan, magpalakasan, Panginoon, at ihain sa iyong harapan ang aming mga panalangin, Father God. And Lord, ngayong gabi, we commit our prayer gathering sa iyo mula po sa simula ng amin pong pag-aawitan hanggang sa pakinig ng iyong mga salita na amin pong pag-aaralan through Sister Jenny. We pray, Lord, na bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan, guidance of your Holy Spirit. Itago mo siya, Father God, sa iyong kapangyarihan at ang makita, ang marinig namin ay ang mga salita mo, ang pangungusap mo, at ang pagkilos mo sa aming mga puso. Lord, sa amin rin po pag-aawitan, buksan mo rin ang aming mga puso at ang aming mga labi ay magpuri sa iyo ng sabay-sabay, ng may kasiglahan at may kagalakan. Salamat, Father God. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi na, tatayo na ako. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagbala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagbala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, ay
ay para lang sa Kanya. Lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Alam lang Kanyang kaluwalhatian. Ito ang ating gawain na banal para sa ating buhay. Salamat sa iyo, Salamat sa'yo, aking Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo ako'y inibig mo, at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pang kung iniling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pang akong inihiling. Aking inihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pang akong inihiling. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa akong inihiling. Sa iyo lamang ang pinangmatas na papuri, pasalamat, kadakilaan, sa pangalan mo, Jesus. Amen.
Ayun, okay. So, salamat po sa paglilid ng atin pong worship at ng ating praise, Brother Donato and Brother Jose. No? Salamat po sa buhay ninyo. So, ngayon po ay oras naman para po tayo ay magsabi ng ating pasasalamat sa Panginoon. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Tama po ba? Ayun, okay. So, unang-una, pakitapik nga po muna yung nasa kanan. Pakisabi, salamat sa buhay mo at narito tayo ngayon. Okay, yung nasa kaliwa naman po, salamat rin sa iyo dahil ikaw naman yung nakatabi ko. O baka same rin yan last week. At syempre, natutuwa po kami na nakasama natin sila Sister Dorothy, sila Brother Amang at sila Brother Donato, si Liza. No, na hindi lang dahil tayo yung host, kundi wala namang aksidente sa Panginoon, di ba? Baga ay God will work para po tayo ay makapagpalakasan ngayon. So, unahin ko na po no, yung pagpapasalamat. So, aware naman po tayo na napakaraming issues na may kinalaman sa mga bata, ayan, violence, na nakakalungkot, directly affected kami dahil syempre nandun kami sa trabaho na yon at ang daming pinababa ng departamento ng mga pag-iingat, na mga utos na sana ay aming ma-implement dahil syempre hindi rin naman biro yung pangangalaga sa mga bata na nandun sa paaralan. Tas bilang school head ay kami rin po yung parang may direct accountability and responsibility ron sa mga bata. Kaya lagi po naming dalangin talaga ay maging ligtas lagi yung mga bata, yung mga guro at yung mga magulang. And thank God dahil lagi naman po ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At syempre yung mga kabataan, ang daming mga issue, ang dali nilang ma-pressure, nakakatakot at na talagang ang mapagkakapitan lang natin ay ang panalangin para po yung mga anak natin na kabataan, mga kamag-anak, pamangkin, anak, apo, pinsan na kabataan ay isama at ilapit talaga natin sa Panginoon para sa protection. So yun lang, praise God po sa ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Sir Dorothy. Pass the mic na po. Purihin ang Panginoon ay magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon dahil kami nakarating ngayong gabi ng walang balaki, walang hadlang. Talagang nang madinig kong nag-chat si Brother Jose sa kapatid ko na may prayer meeting ngayon, namlansya agad ako na isusuot. Excited ba? Pero nagpupuri ako sa Panginoon dahil araw-araw na bigay ng Panginoon ng biyaya sa amin kahit kami nakakaranas ng hirap, pero maligaya pa rin kami at nakakaraos sa araw-araw. Kaya pinupuri ko, dinadalangin ang lahat ng aking ka-sisters na patnubayan tayo ng Panginoon. Salamat po sa lahat. Ay, ano ba? Pass the mic. Pag ano ba? Magandang gabi po sa bawat isa. Talaga naman pong alarming din dun sa kanina may nakita ko sa, although Facebook lang siya na mas siguro 80% hindi natin lahat paniwalaan. Pero totoo naman na sa global warming, di ba, nakaka-alarma kasi yung climate change talaga namang very affected tayo. Pero yung palang kalalagayan natin ngayon, yung sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, mas may dapat pala tayong dapat ipagpasalamat sa Lord. Oo, di napapansin ng iba yon. Pero sabi ko, oo nga Lord, doon maghapon naglalaba ako. Oo nga Lord, doon na meron kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Kasi di ba, laging may binabantayan, may tropical depression. Takot na takot tayo. Pero hindi po pala natin alam na nakakatulong din sa atin yun kahit papano. Kasi di ba, yung init na instead na maramdaman natin directly sa katawan natin, hindi. Kasi through tropical depression, lamig yung nararamdaman natin. Nakakapag-walk kami ng malamig, walang mga sobrang init. Pero sabi ko, oh nga Lord, no? Kasi sa Europe pala,
hindi ko alam kung anong specific na bansa, may nagbukas daw ng mall. Alam ko hindi mga pagkain ang pinagkaguluhan nila. Aircon, lahat ng mga pampalamig, mga electric fan, mga tawag doon, blower. Sabi ko, napaka naman pala doon. Kasi sanay tayo, immune ang Pilipino pala sa init. Yung kumbaga, sanay tayo sa init, di ba? Pero sa kanila, na 20 degrees Celsius po ba, tama ba po, Salin? Naging 42, pinakamataas sa kanila. Yung talagang total na, yung init na naparamdaman nila, na doble. Yung malalamig na bansa na katulad ng Europe, di ba? Sobrang naranasan nila yung sobrang init. Sabi ko, Lord, grateful and thankful kami kasi yung panahon namin dito na nagrereklamo pa kami na minsan talagang mainit pero hindi tulad nun. Hindi tulad nun. Napakareklamador pa po namin. Pero sabi ko nga, Lord, sorry. Dapat po pala i-appreciate namin yung mga ganong bagay. Saka salamat din po sa Lord kasi yung pinaforward ko po sa inyo ni Brother Jose, Sterling, na-alarma ako kasi meron akong batang kasama, si Jacob. Dati na po siyang naglalaro ng mga na yan. Pero inaano ko siya, yung may word na sinasabi dun eh. Sabi ko, ano ba yan, Jacob? Lagi kong naririnig yan every time na naglalaro siya noon. Narinig ko yun din sa Facebook, yung paano ipaniliwanag na yung word na yun, may pagkasatanik. Sabi ko, pag yan narinig ko pa, sinasabi ko sa'yo, may gagawin na ako dyan sa cellphone mo. Talagang inano ko siya kasi may ipinaliwanag. Ayoko nang banggitin, naalala ko na. Pero hindi siya. Satanic po pala talaga yung word na yun. Na lagi kong naririnig every time na naglalaro siya. Sabi ko, baka hindi ka na-aware dyan. Ano na yung nilalaro mo? Sabi ko sa kanya, sabi ko, ayoko na ng ganyan. Ayoko na. Nang narinig ko yun, sabi ko, kinilabutan po ako. Sabi ko, yung palang word na yun, satanic, lagi kong naririnig. Every time po na dadating siya sa hapon, naglalaro siya nun. Sabi ko, ayoko na niyan talaga. Binawal ko po talaga. Kung hindi ka susunod sa akin, umuwi ka na dun sa kabilang bahay. Kasi, di ba, papapasukin mo yung mga ganun kahit sabihin mong hindi kami perfectong pamilya dun sa likod. Pero ayoko din po ng ganun. Alam mo ng satanic, tapos iaano mo pa dun sa loob ng bahay mo. Kaya salamat po dun sa, kahit sabihin mong Facebook lang yan, yung awareness po, kahit po pala papano, di ba, nabibigyan tayo ng ng information. Kaya salamat po sa Lord, unang-una sa Lord, dahil maulan, kahit na, sabi ko, Lord, okay lang sa maghapon na to, okay lang po, Lord, na umulan, pero naglaba po ako. Okay lang, Lord, basta ang mahalaga, hindi namin nararanasan yung sobrang init na yan. Ina-appreciate ko po ngayon at saka, yung pag-iingat po ng Lord, kasi lagi po ako naglalakad, lagi ako nagwa-walking. One time po, hindi ko nakita. Kasama ko si Justin. Si Justin saksakan ng tangkad. Hanggang dito lang po niya ako. Kung sabihin, nasa kilikili lang niya ako. Tumabing siya, paglakad niya, kaya pala siya nagmadali. May tricycle na parating dito po sa may Makinabang sa Navarro. Hindi ko nakita. Napahiya ako kay Tita Este. Napahiya ako dun sa kaibigan namin sa walking. Sabi niya, hindi mo nakita sis. Inamin ko po talaga, hindi ko po siya nakita. Ganun na po kalabo yung mata ko. Tapos ang tangkad pa nga ni Justin. Kaya salamat po sa Lord kasi lagi akong pinoprotektahan ng Lord sa paglalakad ko po dito sa crossing sa Santo Cristo at papuntang sa Bungan. Diyan, tumatawid po kasi ako, nagpe-praise and worship po ako sa Lord. Sabi ko, yung mga yung favor po na binibigay sa akin ng Lord, sa labo ko ng mata na to, yung iba po, pasensya na po. Yung ganitong sitwasyon, siguro, sa iba sa atin, hindi ko po kayo minamaliit. Siguro po, sa labo na to, nandun na lang kayo sa bahay, nakahiga, nag-iintay sa apat na sulok ng ididilim at liliwanag. Ako po hindi. Hanggat may naaaninag po akong liwanag pa, hindi ko inaano yung sarili ko. Kaya salamat po sa Lord. Hindi ko po tinataas yung sarili ko. Ang Lord po, ang itinataas ko sa buhay ko, sa pag-iingat niya, lagi-lagi po sa akin. Pero hindi ko po siya, tinetempt po ba tawag doon o sinusubukan na kung iingatan? Hindi. Talaga pong iniingatan tayo ng Lord. Kaya to God be all the glory po. Magandang gabi po sa
sa bawat isa. Ako po ay nagpapuri at nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil talagang parati ko itong pinasasalamatan kay Lord dahil bigay niya talaga kaming kalakasan para dumalo sa mga gawain ganito. Kaya tuwing prayer meeting talaga, dumadalo kami dahil binibigyan niya kami ng lakas ng katawan namin. Kaya talagang napakabait ni Lord sa buhay namin at patuloy niyang pinagkakaloob yung kalakasan ng aming katawan para makadalo sa mga gawaing mga ganito. Kaya talagang pag prayer meeting ngayon, ang parati kong pinasasalamatan kay Lord at binibigyan pa kami ng lakas at buhay ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri. Ako magsasabi. Sige po. Salamat sa Panginoon kasi may lakas pa. May lakas pa. Grabe po kasi yung yung pagod, tsaka yung, alam niyo yun, dahil di ba sa mga nangyayari sa mga schools, parang kami lahat na-alerto, nagigimbal. Ayun, kaya kung ano-anong mga planning at kung ano-anong mga activities na may kinalaman sa bullying, yan, na bigla-bigla. Pero, yun naman talaga, ay meron naman talagang programa doon, tsaka meron talagang mga rules ang school. Kaya lang mas pinaiigting ngayon yung mga dapat na malaman ng mga bata. So, ayun, dahil nasa GCO kami, although talaga ang humaharap dyan POD, pero kami yung ang tawag doon, kapatid ng POD kasi kami din naman yung maggagawa ng mga intervention, mga ganon, mga counseling. Yun, medyo dati ang kinatatakutan ko lang talaga na nakakaharap kapag mayroon kaming one-on-one interview or intake interview is kapag meron akong nare-receive from the students or counseling na na-molesta po ako, ganito, na-rape po ako, ganito. Yun yung medyo kinakabahan ako. Pero ngayon, mas, din pala, ang hirap din pala kapag, halimbawa, meron kang nalalaman na, ito na-bully, ito, di ba? Iba yung effect, iba na siya talaga. Ang bilis-bilis kumilos ng mga bata. Tsaka iba na talaga yung mga bata. Sabi din sa akong co-teacher, Miss Beth, nung pumunta ako sa SHS, kasama ko siya sa grade 10 nung nasa high school ako. Miss Beth, kailan ka babalik sa pagtuturo? Sabi ko, parang ayoko na. Parang kung gusto ko na lang, siguro sa preschool na lang ulit ako. Alam mo, lalambing-lambingin mo, mga ganun tipo. Pero may mga preschool na rin, no? Di ba? Kung makakatwiran na rin eh. Sabi ko, ano ba nangyayari sa mga bata ngayon? Talagang masasabi natin na yung laban, hindi tao sa tao eh. No? Mga technology, although ang behind dun sa technology, mga tao pa rin. Pero iba talaga. Kaya po tayong lahat ay maging vigilant. No? Maganda technology kung responsible yung gumagamit. No? And ang isa talaga sa nabibiktima nito ay yung mga minors at yung mga wala lang. Alam nila, nag-enjoy lang sila, pero hindi nila alam na isa yun sa mga ginagamit para ma-hook sila. Kaya ayun po, sabi nga nung may-ari ng school, ang aming vision and mission is to educate the heart of the students and also the parents. Pero ang hirap ipasok kasi nga sa ngayon, kaalakaran niya ng mundo. Pero talagang battle po talaga. Kaya iyon, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Ang talagang tinatrabaho ng kaaway, hindi yung matatanda. Kasi papalabas na tayo ng mundo, no? So, ang talagang focus nila, mga kabataan. Dati ang tingin natin sa kabataan, yung mga teens, no? Mga 15, mga ganyan, mga 18. Pero pabata ng pabata.
Sa totoo lang. 'Di ba? Ang kriminal ngayon, 14, 13 years old. Nakakaalarma po. Kaya sama-sama tayo talagang manalangin sa Panginoon. And dun sa bahay pa lang talaga, kung may mga kasama tayong mga kabataan, i-educate na po talaga natin sila at ilapit natin sa Panginoon. Kaya yun po, challenge, yes, hindi basta challenge, kundi big challenge sa bawat isa, sa bawat pamilya. And even sa church, no? Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa lahat. Thank you po. Yes. Yes, hello. Magandang gabi po. Excited. Dati natatakot akong tumayo dito eh. Pero ngayon iba yung pakiramdam ko eh. Although hindi lang halata sa akin kasi minsan parang malungkutin ako, pagod lang. Pero na-excite ako. Kahit na maiksi lang naman po yung i-exhort ko. Pero bago tayo magsimula, gusto ko rin mag-testimony. Kahit maiksi lang, simpleng testimony. So, ang testimony ko, no, yung mga simple na minsan hindi ko napapansin. Halimbawa, ang hirap siguro magtrabaho nung wala kang kasama sa bahay. Katulad ng biyanan ko, na-appreciate ko yung ginagawa niyang biyanan ko hanggang ngayon kahit matanda na siya. Dahil eto nga, yung wala akong ginagawa sa bahay, pagod pa ako. Paano na kaya ako kung ako lang mag-isa? Tapos si Bernard, kahit walang trabaho yan, napakalaking bagay sa bahay namin yan. Marami siyang ginagawa. Lalo na sa pagpababa ng kuryente. Dahil wala po siyang trabaho. Tapos, naiisip ko yan. Tapos yung e-bike ko, talagang pag nakikita ko yung e-bike ko, 4 years na, titingnan mo ang itsura. Sabi ko nga kay Daddy, pagandahin mo nga ng konti kasi sulit na sulit sa akin yan. Alam niyo kung bakit sulit, napakataas ng pamasahe. Pero yung e-bike ko, kahit anong oras akong tawagan ng boss ko, pati sa pag-uwi, hindi ako natatakot. Kasama ko yung e-bike. Pero syempre si Lord yon. Kaya doon ako natutuwa. Ina-appreciate ko yon. Dati hindi ko napapansin yon. Pero ngayon, kahit mahirap ang buhay, kinakapos minsan, hindi masyado. Hindi ako masyadong alarma doon. Although, daing, pwede. Pero yung sa loob ko, okay lang yan, Lord. Na po. So, sige po, tayo po yung mag-pray na po. Lord, marami po salamat kasi alam na alam mo, Lord, kung ano yung laman ng isip ko at puso ko, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil yung nandito lang ako, Panginoon, isang blessing sa akin yung Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na napakabuti, napakabait. Lord, sa gabing ito, nawa, Panginoon, yung marinig, yung salita mo, yung marinig, hindi yung salita ko. Yung paliwanag mo po, yung marinig, hindi yung sa aking paliwanag. Dahil alam ko, ikaw lang yung nagtuturo sa akin. Ikaw lang yung nagdidikta. Kahit maiksi, importante, yung mayroon silang matandaan, Lord. Nawa, Lord, bigyan mo sila ng spiritual ears, Panginoon. Spiritual eyes, Panginoon. Buksan mo yung puso nila, Lord. Nawa, kahit isang word, mayroon silang matandaan sa gabing ito, Panginoon. At iyon yung salita mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan sa Mateo 26, 36 hanggang 46. So, basahin ko lang po muna sa inyo. Alam ko po, narinig nyo na to, pero alam ko na kahit narinig na natin yung salita ng word, lagi tayong merong iba-ibang pagkakaintindi, iba-ibang paliwanag. Marami tayong pwedeng maunawaan sa gabing ito, kahit maikli lang po. So, eto po, Mateo 26, 36 hanggang 46. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit, sinama niya sina Pedro
at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, maaari po ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad, sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, bangon, halina kayo. Narito ang nagkakanulo sa akin. So, ang focus verse lang po natin dito, Mateo 26 verse 41. Pero sa binasa ko, makikita niyo po dito yung nanalangin si Jesus sa Getsemani. Isinaman niya sila Pedro, Santiago at Juan. 3 beses siyang nadatnang natutulog ng mga alagad. At paulit-ulit silang pinaalalahan ng magbantay at manalangin. So ang focus verse natin, Mateo 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. So, ang nagsasalita po dito, ang nagpapaalala ay walang iba kundi si Jesus. Diba? Sabi, magbantay. So, ibig sabihin ng magbantay, maging alerto, maging handa yung spiritual nila. Kasi pinapaalalahanan sila ni Jesus na magbantay at manalangin. Kasi alam ni Jesus na siya ay huhulihin. At yung mga alagad niya ay matatakot. Kaya sabi, magbantay. So, sabi magbantay, di po ba? At sabi rin, manalangin. Napaka-importante po na manalangin dahil doon sila kukuha ng lakas. Lakas ng katawan nila, karunungan kung bakit huhulihin si Jesus. Dapat malaman nila yon, di ba? Tapos yung katapangan at yung katatagan nila. So, upang hindi madaig ng tukso. So, ano ang tukso na posibleng mangyari sa mga alagad? Maaring magkakaroon sila ng tukso ng antok at pagod. Di po ba, pagka pagod ka, matutukso kang makatulog. Maantok ka hanggang sa makatulog ka. Kaya matutukso silang antukin kasi pagod sila. Ano po? Yung pangalawa, magkakaroon sila ng tukso ng takot. Kasi matatakot sila kasi kung di sila magbabantay at mananalangin, magkakaroon sila ng takot. Kaya nga, lagi sinabi ni Jesus doon, pinaalalahanan sila na matakot. Although alam nila na may darating na panganib. Alam naman nila yon. Pero ano nangyari sa kanila? Natakot sila. Kasi nga, hindi nga sila nagbantay. Hindi sila nakapanalangin. At magkakaroon din sila ng tukso ng kalungkutan. So, magkakaroon sila ng lungkot kasi sinabi naman ni Jesus sa kanila na ganun yung mangyayari sa kay Jesus. Magkakaroon siya ng panganib. Kaya malulungkot po sila. So, siguro, kung sa atin man yun, di po ba pagka nalulungkot tayo, parang,
Pag nalulungkot, parang, yun nga, makakatulog nga tayo, aantukin tayo. Di ba? Kasi hindi nga tayo nagbantay, hindi tayo nanalangin. Ganun nga talaga mararamdaman natin. Sumasabay yung ubo ko. Yun nga po, yun, yung tukso ng kalungkutan. Kasi nga po, nalungkot sila dahil nga nalaman nila yung mangyayari kay Jesus. Siguro kakaisip nila, di ba? Kakaisip nila kung mapagod pa sila, inaanto, kaya talang hindi na sila nakapagbantay at nanalangin. Yun yung nangyaring tukso sa kanila. And then, yung tukso ng pagiging kampante. Kampante sila dahil di ba, kasama nga nila si Jesus. Siguro inisip nga nila na baka okay lang kahit sandali, hindi sila manalangin. Nagkaroon sila ng ganun tukso. So, sa atin din, di ba, bilang Kristiyano, di ba, como Christian tayo, parang sasabihin natin, okay lang kahit hindi tayo umaten ngayon. Diba? Minsan may ganun tayong isip. Okay lang, di tayo magsamba. Christian naman na tayo eh. Tsaka, minsan lang naman. Diba? Parang ganun. Ganun nangyari sa kanila. No po, dahil hindi nila napagtagumpayan, dahil hindi nga sila nagbantay at nanalangin. So, sabi, ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. So, ano ang ibig sabihin ng espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman? Yung parang gusto mong gumawa ng tama, sumunod sa Diyos, kaso mahina yung espiritu mo. Mahina yung laman, pero yung espiritu mo ay nakahanda. Yun ay tumutukoy sa pagiging madaling mapagod natin o matukso. Yun yung mahina ang laman. No po, parang si Pedro, handa yung espiritu, pero nangako siya kay Jesus na hindi niya siya iiwan, kahit mamatay pa siya, di po ba? Mababasa po natin yan sa Mateo 26:33-35. Sinabi ni Pedro yan kay Jesus. So, mahina ang laman niya kasi hindi niya nagawang magbantay at manalangin. Ganun po yun. At siya rin ay nakatulog. Kaya nang dumating yung pagsubok, ano nangyari? Natakot po sila. Natakot at itinanggi pa niya si Jesus, di ba? Si Pedro, ilang beses niyang tinanggi. Di lang isa, kundi 3 beses. Yun yung sinasabing mahina ang laman. Pero handa ang espiritu. Na po, ganun din sila Santiago at si Juan, tapat na sumusunod tapat na sumusunod kay Jesus, at sila din yung pinakamalapit na alagad kay Jesus. Pero ano nangyari sa kanila, di ba? Di rin nila napagtagumpayan, nakatulog rin sila, inantok rin sila. Sila din yung kasama ni Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus, di ba? Sila din yun, sila din yung 3 na magkakasama na sinama ni Jesus sa Mateo 17 verse 1, at sila rin yung sinama sa bahay ng anak ni Jairo sa Mateo 5:37. So, at ito sa Getsemani, sila rin yung sinama. So, mahina yung laman nila, kahit hiniling ni Jesus magbantay kasama niya, ano nangyari? Nakatulog po sila sa pagod at sa kalungkutan. Nanghina yung loob nila. Nagkanya kasi niya sila ng takas, takbo, nung malamang huli na si Jesus, di po ba? Ganun po ang nangyari sa kanila, sa mga alagad. So, sa atin po, ano po ba sa atin? Di ba? Malakas yung espiritu pero mahina rin yung laman. Naranasan din naman natin yun, di po ba? Di lang sa mga alagad. Sa atin din po yun. Kunyari, gusto natin manalangin, pero minsan naantok na tayo. Sasabihin natin sa sarili natin, mananalangin ako, pero nakatulog na tayo, di po ba? Nangyayari po yun. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog tayo. Tapos gusto natin magbasa ng Bible, pero minsan hawak natin cellphone. Nauubos yung oras natin, kaka-scroll. Kung ano-ano yung na-scroll natin, kasi naubos na yung oras natin. Tapos sasabihin natin, hindi na tayo magagalit. Di ba? Ayaw natin magalit, pero minsan nagagalit pa rin. Pero, syempre, mahirap hindi magalit na po. Kaya, yun nga po, yung sinasabing, yung espiritu natin ay malakas pero mahina yung laman. Na po, gusto magsimba, minsan, di ba, dumalo sa Bible study, yan. Minsan, gusto natin, nasa isip natin, gusto natin pumunta. Pero minsan, mahina rin yung laman natin. Mas nakakaramdam tayo ng pagod, hindi tayo nakakadalo. No po?
tulad din tayo ni Pedro, no? Sinabi niya kay Jesus na hindi siya iiwan kahit mamatay daw siya, pero sa huli, iniwan pa rin niya at pinagkaila niya ng 3 beses, no? So, yun nga po. Yun lang po. Yun lang po yung ating pag-aaralan na maalala po natin yung magbantay kayo at manalangin para hindi tayo madaig ng tukso. Dahil ang espiritu natin ay nakahanda, pero yung ating laman ay mahina. Yun po yun. No po. Kaya, dapat po, Kaya dapat po, kung narinig na natin yung reminder sa atin ng Lord, siya yung nagpaalala nito na magbantay kayo at manalangin. Dahil ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. So, kung narinig niyo na po yan, yung paalala ni Jesus na magbantay, bantayan po natin yung puso natin na huwag natin pabayaan yung relasyon natin sa Diyos. Kasi po, dahil araw-araw napapagod tayo, di ba? Araw-araw mayroon tayong pagsubok. Araw-araw may takot. Kaya dapat po, bantayan natin yung relasyon natin sa Diyos. Na lagi tayong lumapit sa Kanya. Paano lumapit? Sa pamagitan po ng pananalangin. Napaka-importante po talaga ng manalangin. Dahil kung si Jesus nga di ba, nanalangin po siya. Siya pa yung anak ng Diyos. Tayo pa kaya na tao na mahina? Di po ba? Kaya maalala po natin sa gabing ito na magbantay at manalangin para hindi tayo madaig ng tukso. No po? At tandaan din po natin na hindi natin babantayan yung sarili natin dahil masama tayo o hindi tayo karapat-dapat sa mata ng Diyos. Paalala po na mahal tayo ng Diyos. Kaya may paalala siya na magbantay at manalangin. Mahal po tayo niya. Hindi niya sinasabi na magbantay ka, ano yung may sarili mo dahil hindi ka mabuting tao. Hindi yon. Kundi ang maalala niyo po ay mahal na mahal tayo ng Lord dahil nire-remind niya sa atin magbantay at manalangin para hindi tayo matukso, madaig ng tukso. No po? So, yun po. Mag-pray na po tayo sa closing po. Lord, maraming salamat dahil simple lang, Panginoon. Simple lang yung salita na sinare ko, Panginoon, pero nawa, maalala po nila na matuto kami bantayan ang aming sarili. Magbantay at manalangin para hindi kami madaig ng tukso. Dahil ang espiritu ay handa, ang laman ay mahina. Lord, hindi namin kaya sa sarili namin yan, pero ikaw, Panginoon, ikaw lang yon. Ikaw lang yung may kayang mag-control sa sarili namin. Dahil ikaw naman yung naglikha sa amin, Lord. Ikaw yung nagbigay sa amin ang lakas. Dahil sa sariling lakas namin, hindi namin kaya. Kaya, Panginoon, lahat ng source namin, sa iyo namin pinagpapasalamat. Source ng lakas, source ng katatagan, kapayapaan, sa kabila ng napakagulong mundo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi namin naalala na dyan ka. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, maraming salamat at ito yung aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.